tumagal eh. Tumagal yung lockdown, tumagal yung mga tao sa bahay nila, maraming nawalan ng trabaho, maraming nawalan ng work, bumagsak yung presyo kasi maraming nag-release na kolektor. Kasi alam mo, napapansin ko sa mga page, sa mga group, binabash nila, ang mahal naman yan, ganito, ganyan. Eh, kumbaga, ano lang yan, ang point is to respect na lang kung magkano nila binibenta yung laruan nila. Oh! Andiyan pala kayo! Ano bang laruan? Good investment ba o bad investment? Tara mga brother, pag-usapan natin yan! Andito tayo ngayon mga brother sa Tirador Toy Hunters sa Kapitolyo, Pasig, katabi ng Kanto Freestyle Breakfast. Isa sa mga pinakamasarap na restaurant dito sa Pilipinas. Tignan natin yung mga display figures nila dito sa toy store nila. Alamin natin kung bad investment ba to o good investment ba to. Tara mga brother, samahan nyo kami, champion! Bago natin ipakita yung mga paborito nilang figure dito sa shop nila, kwentuhan nyo muna kami ng konting history ng Tirador Toy Hunters. At saka pala, syempre, ang mahalaga. Kailangan natin malaman yung pangalan nila. Baka mamaya biglang i-search nyo sa Facebook, di ba? O, name muna, name. My name is Jessa ng Tirador. Vital statistics. 25, 30. 38 inches. Ano ka? Ano ka, kahon? Kahon? Ano ka, kahon ng laruan? Pangalan. I'm JN. Tahimik ka na doon sa umpisa. Yeah. Yes. Bye. Kahit di niyo ako pilitin. Ako'y tahimik lang sa umpisa, kahit di mo ko pilitin. O, konting history about sa Tirador Toy Hunters. Kumbaga, kailan nag-start, ano nangyari. Pinaka-founder neto. Ang pinaka-pogi naming bossing. Si Boss Vincent Tuanta and other business partner niya, si Boss Coco, Boss Eric, and Boss Donel Alon-Alon, and sa huli si Boss D. Yun. So, konting Ayan. history. Kumbaga, papaano nabuo tong Tirador Toy Hunters. Dati siyang motorcycle bar. Tapos because of pandemic, nag-flip into store siya, toy store. Kasi naging therapy siya ni Boss Vince nung pandemic. Parang ito na yung stress reliever niya. Pupunta na lang siya dito para makita yung mga toys, ganyan-ganyan. Pero may iba ako. Si Brother Vincent ba, toy collector na ever since or bagong collector lang? Hindi talaga siya, familiar sa mga toys. So, parang nahook lang siya bigla, tapos dire-diretso na. Oo, Ganun nangyari. nung pandemic kasi, parang nalason din siya sa mga Ayun na. other lives. Live selling, ganyan. So, ayun. Parang nahatak siya ng laro. Anong nangyari nung Kasi pandemic, di ba? Tapos restaurant business, so food. So most probably, paano ba? Nag-shutdown ng bahagya yung Hindi yung naman operation. po. Tuloy-tuloy pa rin po yung operation Oo. ng Kanto Freestyle. Then, parang nag-isip si Boss Vince, syempre, bawal lumabas ng pandemic talaga. Kaya nag-isip siya ng bagong pwedeng i-business through live, parang sa social media. Live selling. Kasi live selling. nung pandemic kasi, syempre lockdown lahat, di ba? So hindi makalis ng bahay. So anong nangyari? Delivery ng food ang nangyari, Oo, di ba? deliver Bawal ang na lang. dine-in. Ngayon, lahat ng mga pwedeng bilhin online, yun ang pinagkakaabala ng mga tao. Damit, di ba? Plants. Plants, di ba grabe yung, di ba? Kaya nauso yung term na plantito, plantita. Yes. Tapos toys. Kasi ako, ang concept ko dyan, bakit ganun yung nangyari? Na parang, biglang bakit nag-boom yung live selling? Ba't nag-boom yung online selling sa Pilipinas? Kasi, ang say ko dyan, siguro, inisip ng mga tao, ay, saglit lang to eh. Saglit lang yung lockdown. Days lang to. Sige, ubusin ko yung pera ko. Wala naman akong work, walang pasok, cancel yung trabaho ko. May konti ako sa bulsa ko.
magsha-shopping muna ako online. Ganun yung nangyari eh. So, ang kaso nga, tumagal, no? Tumagal eh. Tumagal, 3 years. Tumagal siya. So, tumagal siya. Tumagal yung mga tao sa bahay nila, maraming nawalan ng trabaho, maraming nawalan ng work. Tapos, nung kalagitnaan ng lockdown, marami ng collector na nag-release ng mga collection nila dahil wala silang pera. So, ang stance ko dyan, parang nangyari, bumagsak yung presyo kasi marami nag-release na collector. Maraming supply. Tapos, konti na lang yung bumibili kasi konti na lang yung pera ng mga tao kasi nawalan ng trabaho, nawalan ng pagkakakitaan, nawalan ng business. So, ganun nangyari. Isa rin yun sa mga dahilan kaya bumagsak yung presyo ng laruan. Yun yung tingin ko, ha? Pero kung meron kayong ibang idea ba't ganun yung nangyari, i-comment nyo lang. Ha? Kasi hindi rin namin alam sigurado. Hindi kami sobrang sigurado sa mismong pangyayari na yun. Mga brother, ang dami ko kasing nakikita na mga figure dito sa loob ng Tirador Toy Hunters. Iba-iba, sobrang iba-iba. Gusto namin malaman kung paano ba yung salangan nyo, kung ano yung mga figure or toys na sinasala nyo simula umpisa hanggang ngayon, o may naiba ba? Ang pinaka-starting talaga na laruan na sinasalang since day one is Marvel talaga. And then, nag-try kami ng mga malakas ang Marvel that time. Tapos, syempre, hindi naman pwedeng isa lang ang isasalang mo, then paulit-ulit. So, nag-try kami ng ibang line. So, kumuha kami ng Transformers, hanggang nagkuha kami ng Star Wars, tapos nag-level up tayo ng mga Hot Toys, and then mga iba't ibang klase ng mga parang tinatawag doon yung mga 3A, 3.0, yan yung mga oversize na natin. Oo. Pero hindi natin, syempre hindi, meron isa at isa pa rin talaga nag-i-stand up na line katulad ng Transformers. Ayun talaga yung pinakamalakas dito sa Tirador Toy Hunters. Ano rin, no? Malalaman mo rin sa ako sa ginagawa ko sa live selling, malalaman mo rin kung ano yung hilig ng mga taong pumapak sa'yo. Eventually, ay, naghahanap sila ng ganito, kailangan natin maghanap din ng ganito. Di ba? Para kunyari, may nagtanong na, meron po ba kayong mga wrestling figure? Ay, sir, wala eh. Tapos next na live mo, may wrestling figure ka na, so mayroon ka na sasalang para sa kanila, di ba? May mga ganun eh. Kumbaga, through experience, malalaman mo rin kung ano yung hinahanap ng tao eh. Kasi, eventually, iba-ibang tao yung pumapasok sa live mo, iba-ibang tao yung pumapasok sa toy store or sa page mo, iba-iba yung hinahanap nila, nag-iiba rin yung salangan eh. Di ba? Ganun eh. Top 5 na paboritong laruan ng mga Tirador girls dito sa Tirador Toy Hunters. Teka, try nyo kaya mo po. Kanina pa kayo nakatayo eh. Oh, sige, upo kami. Oh, upo daw. Sige. Eto na. Oh, ganyan gusto mo? Ganyan? Oh. Masaya ka na? Top 5 na paboritong laruan ng mga Tirador girls dito sa loob ng Tirador Toy Hunters. The Egg Attack! Yan. Medyo Stormtrooper. rare na yan. Star Wars Egg Attack. Bandai to, di ba? Yes po. Oh, Bandai. Mga itlog. So, meron tayong Clone Trooper, 3, 4 na gold na Stormtrooper, at saka Sure. Short Trooper. Shorting. Sure. Shorting. I'm sure. Napakaganda na line na to. Isa to sa mga paborito kong line ng articulated figure ng Star Wars. Nag-collect din ako nito before. Kaso, ano siya eh, pricey siya. Para sa ganyang figure. Maganda siya eh, maganda. Kumbaga, pricey siya actually, pricey siya. Nasa around, magkano bentahan yun? Sa around, Around 4-5 kapag loose pa lang yun. loose pa lang Iba ako. pa yung seal talaga na may box. Depende sa mga character yun, kasi iba-ibang, halos lahat ng character sa Star Wars meron to. So, ito, katulad ng mga ginto na to, sobrang ganda nila. Lalo na kapag ganyan, pag nag-army building ka, ang bentahan nito, SRP, 4,500. Plus pa lang yun, mga brother. Ito naman, JM, itong mga clone trooper. Magkano SRP ngayon nito? 3,000. 3K. Oo. Kasi ito, isa to sa mga, kumbaga, medyo mataas na linya ng Star Wars, lalo na pag Bandai, Egg Attack. Itong Short Trooper, alam ko may presyo din to eh. Magkano ang presyo nito ngayon? Same lang yan ni Stormtrooper. So, nasa 3K. around, nasa 3K Oo, din. 3K. Talagang mas mahal itong mga ginto. Oo, mas. Magkano na binibenta ng Tirador Toy Hunters itong mga ginto?
Ngayon, nag-sales na siya ng 3.5. Each, Oo, oo. 3.5 each na lang. Dating 4.5, ngayon 3,500. 3.5 na lang. Tapos itong mga clone trooper, magkano na lang? 2,200. 2.2 na lang. Ganun na yung... Pero magkano ang SRP, malayo na. Sobrang layo. Oo. Kaya pananong panalo talaga. So same lang tong short trooper, magkano bentahan nito? Ito naman, 2.5. 2.5, oo. 2.5 na talaga siya ngayon. Ang alam ko, sa pagkakalam ko, medyo bumaba rin ang presyo nito eh, no? Yes. Kaya mura nyo na lang din binibenta. Sipin nyo, from SRP, binaba nila yung presyo. Ang alam ko, may mga ibang karakter din ng egg attack na nag-sale. Depende sa karakter ng egg attack. Pero usually, ang mga trooper, ito yung mga hindi sobrang bumababa ang presyo. Pero yung mga main character like sila Kylo Ren, yung mga Yung medyo... mga 6 inches. Oo, sila Captain Phasma. Hindi, Talaga. yung mga egg attack ng Kylo Ren tsaka Phasma, medyo bumagsak yung presyo. Yun ang pagkakaalam ko. Pero kung Itong mga main kung may idea kayo tungkol sa egg attack, share nyo lang din, comment nyo lang sa video. Again, di ba nga, bilang collector, ano ba ang point natin sa pagko-collect? Mag-i-invest ba talaga or, di ba? Ano bang parang, para sa akin kasi yung happiness eh, regardless kung magkano yung pressure or whatsoever. Para sa akin, sa ngayon dahil nga medyo bumagsak yung presyo niya, kung mabibili nyo na mura, walang problema. Like, ito, mura to. Mura to compare sa SRP. Sabihin, good investment siya. Pero kunyari, nabili niyo yung mga egg attack niyo ng SRP, tapos gusto niyo siya ibenta ngayon, for me, hindi siya good investment. Pero again nga, huwag niyong tratuhin na good or bad investment yung laruan niyo. Kasi tratuhin niyo siya na parang pang-therapy. Kumbaga parang kung saan kayo masaya, kung ano yung papasaya sa inyo, ganun yung gawin niyo sa laruan. Mahal man o hindi. Number 4! Ay, mali. Top 4 pala tayo. Puta. Buhay to eh. Pray for me. Yak! Yak! May omelet. Tira-tira. Tumasik yung omelet. Top 4 na paboritong laruan ng mga Tirador girls dito sa loob ng Tirador Toy Hunters. Girls, ano yung top 4 natin? Ayun, Mark IV, Iron Man... sorry. Hot Toys, Iron Man, Mark IV. With? Can't try. Ha? Can't try. Can't try. Can't try. Free. I can't try. Suit up gantry. Aroy! Up gantry. Aroy ko, be. Ang Suit up halay mo. gantry. Suit up gantry. Wait. Gulo-gulo nyo! Kwentuhan nyo ako tungkol sa... Alam nyo ba kwento niyo yung Iron Man? Hindi nga eh. Alam nyo ba si Iron Man? Siya ang kapatid ni Batman. Diecast, di ba? Yes. Ano scale niya to? 1.6. O, kwentuhan niyo ako tungkol sa Iron Man na to. Kasi ako, ngayon ako nakahawak nito. Ayoko nga hawakan, ayoko nga buhatin papunta dito. Kasi, Ang swerte mo na kasi Oo nga, nakahawak ka. ay! Ano lang ako kasi, 1/4 scale. Ang collection ko lang before is ZZ Toys. Yung Iron Man na 1-7 may Hall of Fame. Mumurahin lang yun. Ito kasi, magkano ba bentahan nito ngayon? 35 up. 35 na to. Pero sa Tirador Toy Hunters, magkano lang bentahan nyo? Check na lang nila sa page kasi may Ay, may paganon! Oo, may ano May ako paganon. yan. May post na. Oh, may posting. I-check nyo yung page ng Tirador Toy Hunters kung gusto nyo malaman yung presyo nito. Pero, definitely, mas mura compare sa market. Yes. Okay? Ayan. Napakaganda. Fully articulated lahat yan, mga brothers. Yes. From head to toe. Gumagalaw lahat yan, di ba? Tapos yung base Oo. din niya. Tapos umiilaw din to, di ba? May mga alt-hands ba to? Kasi, Complete yan. separate, di ba? Iba ang box ng gantry doon sa Sa Iron page, Man. Sa figure Oo. mismo. So kung bibili kayo ng ganitong hot toy, hahantingin nyo pa yung Iron Man, tapos hahantingin nyo pa yung gantry. Sa Tirador Toy Hunters, Set na. iba hahantingin nyo dito. Naku! Kami. Ay! Tapos na tayo sa top 4. Iron Man Mark IV with suit-up gantry. Fully die-cast, fully articulated. Ngayon, diretso na tayo. Diretso? Hindi kasi diretso Pwede eh. naman. Tagalog. Tabingi. Proceed na lang. Proceed. Huwag na maging diretso na. Offend ako.
Proceed tayo. Proceed tayo sa top 3 na paboritong laruan ni Jessa at ni JM ng Tirador. Ay, iyak na ako. Top 2 na paboritong laruan. Top 3! Ay, sabi sa'yo, top 3. Top 3 nga. Top 3 na paboritong laruan ng ating mga nagagandang Tirador girls. Girls. What's this? Ayan, Batman, The Dark Knight Returns, Spell. Premium, kasi, Prime 1 Studio, The Dark Knight Returns, Batman. 1/4 scale, di ba? O, 1/4 scale, di ba? Kung hindi nyo alam, isang Prime 1 Studio sa mga nangungunang resin maker sa balat ng mundo. Queen Studio, Prime 1, yan yung mga feel ko. Kung hindi ako nagkakamali, baka mamaya. Ngayon ko lang nalaman. Oo, ang alam ko, top 1 or top 2 sila. Mga nasa ganun. Kaya pag sinabing Prime Studio, pag sinabing Queen Studio, mamahaling resin yun. Di ba? So, ito ay deluxe version, parang ganun no? Deluxe version to. Ano pa ba meron dito? May ulo? Ano yung hawak mong ulo? May ulo eh. Galing ka taga sa ulo. Siyempre. May extra Tapon head. ulo. Head bust siya. Hindi, actually, ang tawag dito is half bust. Half bust ang tawag kasi kalahati nga lang. Tapos, meron siyang alt head na isa. Magkano ang bentahan nyo ngayon? Magkano selling price nyo? 15K na lang. 15K. Pero sa pagkakaalam ko, maabot pa ng mga 20 to or 20 plus thousand. Hindi ko sigurado pero kung mali ako, di sabihin nyo pa nga, engot. Hindi ano yan, baka 30K pa yan, ganun. Ha, okay, so pero to ngayon, 15,000. Ang laki ng box niya, di ba? Oo. Sorry, hindi na namin kaya ilagay yung box kasi pag ilagay yung box, hindi na makikita yung kagandahan nila. Sobrang laki ng box. Ganun taga pag resin di ba? Malalaki yung box. So, ito yung number. Ito yung top 3 namin. Yes. Top 2 na paboritong figure ng mga sexy girls natin sa Tirador Toy Hunters. 3A Bumblebee. Napakalaki. Deluxe Edition. Ang ganda nito. Napakaganda nito. May scale ba to? Parang, pero kung sa usual figure, 1/6 scale, no? Parang si ni Batman. Ay, ni War Machine. So same din siya, fully articulated din siya. Bakit nyo paborito to? Magkano selling price nyo nito? 25. 25? Uy, mura sa 25 to Oo. Kasi alam ko mga presyon mga 28 pa. Yes. Mga ganyan. Or yung iba mas mataas pa. Actually, minsan din kasi, mga brother, baka mamaya i-bash nyo kami, hindi naman namin sobrang kabisado ang presyon ng lahat ng laruan. At saka, wala namang standard SRP sa selling price ng laruan online. Bakit? Depende pa rin sa seller kung magkano nila nakuha. Di ba? Kunyari nakuha ng tirador ng 24,000. Kaya binibenta na ng 25, di ba? Ngayon kung tatawaran nyo pa, Diyos ko naman. Kasi alam mo, napapansin ko sa mga page, sa mga group, binabash nila, mahal naman yan, ganito, ganyan. Kumbaga, ano lang yan, ang point is to respect na lang kung magkano nila binibenta yung laruan nila. Ngayon, bakit pinipilit ba kayong bilhin? Hindi naman din, di ba? At saka una, yun nga, uulitin ko lang, kung mahal naman nila nabili talaga, kung mataas, di ba? Ayaw naman nila ipalugi, hindi naman nila kaya ipalugi. Proceed tayo! Siyempre, walang iba, kundi ang top 1. At saka ito rin yung isa sa mga paborito kong figure sa loob ng Tirador Toy Hunters. Every time na pumupunta ako dito, nako, pangarap na lang kita. Top 1 na favorite figure ng Tirador Girls dito sa loob ng Tirador Toy Hunters. Top 1, Jem. Ang ating Star Wars The Mandalorian Razor Crest. Ganda, no? 172 scale yan, guys. Sobrang laki. Kasi ano to eh,
Isa sa mga pangarap kong figure to eh. Dami mo naman pa. Kahit na hindi na ako mag-ano, dati kasi nagkukulik ako ng mga 3.75 na Star Wars figure. So, yung mga yun yung mga nabili namin ng asawa ko. Alam mo yung asawa ko? Yun yung mga nabili namin ng asawa ko na nag-sale sa Toy Kingdom, Toys R Us. So, nabili namin ng mga nabili ko ng 100, 200. Yung ginamit namin pera doon, yung pera na kinita namin sa isang business na hindi naman ganun kalaki. Ngayon, yung Star Wars na mga 3.75 na yon, ang nangyari doon, binenta ko lahat yun during pandemic. Kasi nga ni... Kasi that time, buntis si Rika, 6 months kay Navi. 6 months nang buntis si Rika kay Navi, wala pa akong pera pang paanak sa asawa ko. So, binenta namin yung 3.75 na collection namin, yun yung pinarol ko sa live selling. Tapos dumoble. Kasi nga, maganda bentahan nun. So, yun. 3.75, kaya may pagmamahal ako sa mga gitong klaseng figure. Lalo na to kasi, mga brother, premium line to ng Star Wars. TVC to. So, isa to sa mga sobrang detailed na spaceship ng Star Wars. Ganda nga. Oo. Tsaka ang Mandalorian, new release lang siya na series. Ito yung Razor Crest. Ito yung sasakyan ni Din Djarin. Si Din Djarin yung Mandalorian. Nanonood kayo ng Star Wars? Nanonood ba kayo? Hindi. Pero trip nyo lang talaga. Tsaka ano, di ba? Personal collection ni Brother Vince to. Yes, ma'am. Oh, personal collection. Pero, marami kayong stock nito sa pagkakaalam ko. So, meron silang multiple stock nito. Pero mga sealed. Opo, seal. Oh. Pero ito lang yung for sale. Oh. Mandalorian, Razor Crest. Sobrang ganda, brother. Na details mo na, di ba, Brother Dimo? Oh. Iuwi ko na to. Ganda pa sa mata. Iuwi ko na. Maraming salamat, Tirador Toy Hunters. Napakaganda ng mga koleksyon nyo. Tsaka, Diyos ko, napakaganda ng mga seller. Manang-mana sa bossing, pogi. Siyempre. Mahal na mahal namin kayo. Champion! Isang champion. Champ! Champion naman! 1, 2, 3! Champion! I love you! Mwah!